Kumusta mga brad? Pagdating nga po sa mga adventure scooter, kilalang kilala dyan yung ADV ni Honda. Pero alam naman po natin na medyo pricey talaga yung mga motor nila. Maraming tao ang nagkakagusto pero hindi pwede. Hindi kaya ng budget. Kaya ang ending, napunta na lang sa ibang brand. Napunta doon sa mga Chinese brand. At isa na nga po dyan yung Rusi. Syempre may mga adventure scooter din sila. Hindi sila nagpapahuli. Alam naman po kasi natin na abot kaya talaga yung mga motor nila. Pero syempre what you pay is what you get. Kumbaga wag nang mag-expect ng high quality. Kasi nga abot kaya lang talaga siya. Pangmasa. Pero sabi nga nila okay na to kaysa sa wala. Alam din naman kasi nila kung sino yung mga target buyer. Kung hindi ka kabilang doon, huwag ka nang mag-react. At ngayon nga po 2026, pinagkakaguluhan nga po ng mga tao yung posibleng adventure scooter na ilalabas nila. At eto nga po yun, na may codename nga po na T9. Although wala pa namang sinasabi si Rusi, pero malaki talaga ang tsansa na ilabas yan nila. Kasi yung T6 nandito na nga po, nilabas na nila. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, hindi po natin may pagkakaila na may kahawig talaga siya doon sa motor ni Honda. Yung harapang bahagi nga po niya ay parang XADV 750. Kung sa bagay, hindi naman na bago yon kasi karamihan naman sa mga motor ni Rusi marami talagang kamuka. Kaya minsan nga po nababansagan silang gaya-gaya. Kung titignan nga po natin dito, naka-inverted fork na po siya. Na medyo malabo nga pong gawin doon sa mga top brand. Yung Honda ADV 160 sobrang mahal nun pero hindi naka-inverted fork yun. Pero dito nga po sa mga made in China na adventure scooter, hindi sila nagtitipid. Talagang tinotodo nila tapos ang malupit doon, binebenta nila ng mura. Kaya panigurado kapag nilabas ni Rusi itong motor na ito, marami talaga ang bibili. Kasi yung magiging presyo niyan, mababa talaga doon sa mga top brand or doon sa mga leading brand. Kapag nagpresyo nga po yan ng below 100,000, panigurado pagkakaguluhan talaga yan. Kaya yan nga po yung ating aabangan. Pero kung marami ka naman pera at ayaw mo sa mga made in China, doon ka na sa Honda. Maganda na, mahal pa. Pero kahit nga po ganun, wala pa rin tayong bounce cape. Bye.